April 21. Isang araw matapos ang Holy Week ay pumanaw si Pope Francis dahil na rin sa matagal nang nilalaban ng sakit. Muling nagtipo ng College of Cardinals upang piliin ang susunod na lider ng simbahang Katolika at dito nga'y naihalal si Robert Francis Prevost na piniling makilala bilang si Pope Leo XIV. Ang ibang detalye kaugnay rito ay maaaring panoorin sa mga video links na nasa description section o hindi naman kaya ay sa end screens ng episode na ito, kaya panoorin hanggang dulo. Matatandaan na bago ang pagtitipon ng conclave, isang banal na tradisyon sa Vatican ang matagal nang sinusunod at ito ay ang public viewing para sa bangkay ng sinumang yumaong Santo Papa. Sa kaso ni Pope Francis, 3 araw ang iginugol para sa mga nais makita sa huling pagkakataon ang Santo Papa at ito'y ginanap sa St. Peter's Basilica mula sa chapel ng Casa Santa Marta na siyang nagsilbing opisyal na residensya ni Pope Francis nang siya ay manilbihan bilang mataas na lider ng bilyong Katoliko sa buong mundo. Siguro'y isa ka sa mga aangat ang antas ng kuryosidad sa kung paano inihahanda ang mga labi ng mga pumanaw na Santo Papa gayong sa kanilang lying-in state ay exposed ang mga ito bago ihimlay sa hiniling nilang uri ng mga ataol. Ayon sa saliksik ng Team Haunted History, tinatawag na modern embalming o restorative art ang procedure na ito na kung saan pansamantalang napepreserba ang katawan ng yumao at upang ang anyo nito ay maging natural lalo kung ito ay ipapublic viewing at open casket. Sa nasabing procedure, dinidisinfect ang katawan ng yumao gamit ang kemikal na magpapabagal sa paglago ng bakterya saka iniineksyonan ng preservative fluids upang bumagal ang decomposition nito. Sinasabing aabot ng hanggang 10 araw na mapipigil ng procedure na ito ang natural decomposition processes. Kabilang sa pamamaraang ito ay ang paglalagay ng light makeup and hairstyling bilang restorative techniques at nang sa ganun ay mas lilitaw ang pagiging natural at ikangay peaceful na itsura nito. Ang pamamaraan na ito mga ka-haunted history ay inadapt lamang ng Vatican kung hindi dahil sa isang kagimbal-gimbal at hindi inaasahang pangyayari sa lying-in state ni Pope Pius XII noong October 1958. Ano ang nangyari sa tagpong ito? Panoorin hanggang dulo. Ako po si Red at ito ang matapos ang makabuluhang 19 na taon ni Pope Pius XII bilang Santo Papa, pumanaw siya noong October 9, 1958 dahil sa acute heart failure. Sa tala ng Vatican, matatandaang opisyal nang idineklara bilang venerable si Pope Pius XII ng yumaong Pope Benedict XVI dahil sa kanyang spiritual perfection and wisdom. Sa kanyang last will and testament, hiniling ni Pope Pius XII na sa oras ng kanyang kamatayan, nais niyang i-preserve ang kanyang bangkay sa hindi karaniwang pamamaraan. Hindi katulad sa mga naging standards kumbaga ng mga naunang Santo Papa sa kanya. Sinasabing ang pamamaraan ng pag-eembalsamo na nakagawian sa mga naunang Santo Papa na namuno sa halos 1 siglo sa simbahang Katolika ay ang pagtatanggal sa mga internal organs at saka ipe-preserve sa mga jars. Sa testament ni Pope Pius XII sa kanyang physician na si Dr. Ricardo Galeazzi Lisi, nais nitong maipreserba ang kanyang labi nang hindi tinatanggal ang kanyang mga internal organs. Dagdag pa rito, nais rin niya na ang kanyang panlabas na katawan ay papahiran ng langis
at dagta bago babalutin ng ilang layers ng cellophane na pinaniniwalaang sa ganitong paraan din inihanda ang mga labi ni Hesukristo nang siya ay inilibing. Subalit, tila hindi na isaalang-alang ang katotohanang ang Santo Papa ay pumanaw sa Papal Palace of Castel Gandolfo na siya namang nagsisilbing summer residence at vacation retreat ng mga pope sa mahigit kumulang na 4 na siglo na ang nakalilipas. Bukod pa rito, mistulang naging focus ng naghanda sa labi ni Pope Pius XII ay ang laman ng kanyang kahilingan, partikular sa mga procedure upang maihanda ang kanyang bangkay. Nawala tuloy sa konsiderasyon ang haba din ng prosesyon upang ihatid patungo ng Roma na kung saan gaganapin ang kanyang lying in state. Ang matinding init sa panahong iyon ang siyang naging perfect condition upang mapadali ang decomposition at putrefaction processes sa ikangay lightly embalmed body ni Pope Pius XII. Sinasabing nagsimula na pala ang decomposition nito sa loob ng kanyang katawan at wala sa hinagap, lalo na mga Katolikong nais lamang ay makidalamhati ng panahong iyon na merong napipintong pagsabog ng lagim. Literal na sumabog ang mga natrap na gases sa bangkay ng Santo Papa sa ika-4 na araw ng kanyang lying in state. Pasintabi na lamang po sa mga medyo maselan o sensitibo sa deskripsyon na amin pong babanggitin. Hindi na po namin ipapakita sa video ang na-retrieve na files mula sa archives kaugnay ng pangyayaring ito. Base sa saliksik, nag-umpisa daw sa gawing dibdib ng Santo Papa ang animoy pagsabog. Ayon din sa mga detalye na nakalap base sa mga nakasaksi, nakita pa nila umano kung paano mapingas ang ilong ng Santo Papa habang ang ilan nitong daliri ay nahulog pa umano sa sahig. Makaraan nito, pasintabi muli, kapansin-pansing nagkulay greenish black ang katawan ng yumaong pontiff. Ayon sa mga inilathalang ulat ng Vatican News, may ilan pang ang Swiss Guard ang nasuka at nahimatay matapos makalanghap ng napakabahong amoy, dahilan upang kada 15 minuto ay nagpapalitan o nagsasalitan ang mga ito sa pagbabantay sa gilid ng bangkay. Kasunod nito ay napilitang wakasan ang public viewing. Sa isang panayam sa senior researcher ng Anatomy Lab, Surgeons Hall Museum na si Professor Ken Donaldson, maliban sa isinakatuparan lamang ang huling hiling ni Pope Pius XII, dapat umano ay may ginawa pang procedure upang hindi humantong sa ganito ang labi. May pagkakamali, lalo at hindi napreserba ang mga lamang loob ng Santo Papa, dahilan upang hindi mapipigilan ng sadya ang paglagi ng gut bacteria na siyang pangunahing sangkap upang mag-generate ng maraming gas sa loob ng bangkay. Ito ang nagdulot ng labis na kahihiyan kay Dr. Ricardo Galeazzi Lisi, ang doktor ng yumaong Santo Papa, at kalaunan nga ay naging dahilan pa sa pagbaban sa kanya sa Vatican habang buhay. Ayon sa Professor of Religious Studies ng University of Pennsylvania na si Anthea Butler, ang kaganapang ito ay nagsilbing turning point sa simbahang Katoliko na marapat na maging aral rin upang hindi na muling mangyari. Karapat dapat umano na sa pinakahuli-hulihang pagkakataon maging presentable ang Santo Papa at naway mapanatili ang imahe nito na punong-puno ng karangalan sa ilang taong paninilbihan sa sambayanang Kristiyano. Para sa ilang mahihilig sa mga weirdong kaganapan sa kasaysayan,
Marahil hindi nakagulat-gulat ang naganap kay Pope Pius XII na tinagurian pang The Exploding Pope sapagkat kung atin pang babalikan ang unang tala noong 1087, partikular sa kamatayan ni William the Conqueror. Sinasabing hindi rin naging maayos ang embalming process sa kanyang katawan, gayong naging mahaba ang nilakbay ng mga ito bago siya maihimlay. Sa haba nga daw ng timeline mula nang siya ay masawi hanggang sa araw ng paglilibing, hindi inaasahang sa oras na siya ay maibaba na sa hinukay na libingan, sumabog rin ang kanyang katawan na sinundan ng hindi maipaliwanag na amoy. Dito nga daw ay nagsipulasan at nagkanya-kanya ng direksyon ang mga nakikipaglibing na kalaunan ay nagbunsod upang tapusin ng maaga ang dapat sanay mas mahaba pang seremonya para sa patay. Hindi maituturing na makasaysayan ang naganap, bagkus ay nakakaawang katapusan ang nangyari. Kung sa inyong palagay ay napakakahindik-hindik na ang kaganapang ito sa papal history, baka mas masisindak ka pa sa kasaysayan ng hinukay na bangkay ng Santo Papa at isinailalim sa isang paglilitis. Susubukan ng Team Haunted History na saliksikin at aralin ang bagay na ito, o hindi naman kaya maaari mo ring panoorin ang related episode na ito at ang link ay nasa description section na merong pamagat na hindi mo aakalaing nagawa nila ang mga bagay na ito. Nag-iwan man ng marka na tila hindi na mabubura sa kasaysayan ng mga Santo Papa at sa kanilang huling hantungan. Marapat lamang na maalala rin ng mga hindi pa nakaabot o nakakakilala kay Pope Pius XII ang ilan sa kanyang mga naging legasiya. Ipinanganak siya sa Roma noong March 2, 1876 sa ngalang Eugenio Pacelli na siyang naging ika-260 successor ni Saint Peter. Sa edad na 23, naordinahan siya bilang pari at dito na nagsimula ang kanyang karera sa Vatican. Bago pa magsilbi bilang Santo Papa, siya muna ay nagtrabaho bilang clerk sa Secretariat of State. Naging nuncio sa Germany hanggang sa mailuklok bilang Santo Papa ng conclave na naganap lamang sa loob ng isang araw, at dito na nga niya pinili ang pangalang Pius XII. 6 na buwan matapos maging leader ng simbahan, pumutok ang World War II. Sa kanyang panahon bilang Papa, ginamit niya kanyang diplomatic background upang lansagin ang nagaganap na karahasan, kung kaya't nailathala ang kauna-unahan niyang encyclical o papal letter na kanyang ipinadala sa lahat ng obispo ng Roman Catholic Churches sa buong mundo. Ito ay ang Summi Pontificatus na nananawagan ng panalangin upang matapos na agad ang digmaan. Ito ang naging unang peace mission ni Pope Pius XII sa kasagsagan ng digmaan. Sinimula ni German historian na si Dr. Michael Hesemann noong 2009 ang pag-aaral sa ilang laman ng Vatican Archives, at dito kanyang pinabulaanan ang mga unang claims na nagsasaad na walang ginawa si Pope Pius XII sa gitna ng lumalalang sitwasyon ng digmaan ng kanyang panahon. Isinaad niyang maraming Hudyo ang nailigtas ni Pius XII at marami ring sumunod sa kanyang panawagan na itigil ang walang awang pagpaslang na sinasabing mas naging epektibo kumpara sa ibang panawagan ng mga politiko o religious leader na kanyang kasabayan. Sa halos 6 na taong itinagal ng digmaan, nagtrabaho ang Santo Papa upang maproteksyonan ang mga Hudyo. Sa kanyang naitalang 200 public speeches,
Ginamit niya ang kapangyarihan ng radyo sa magkakaibang lengguwahe upang nang sa ganun ay maihatid ang kanyang mensahe kaugnay sa kanyang mariing pagtutol sa karahasan at ang pagtataguyod na lamang sana sa kapayapaan. Bukod pa rito, ang ilan pang dokumento kabilang ang kanyang mga nagawang 41 encyclicals o papal letter. Ito ang nagbukas ng pintuan, partikular noong November 29, 1945 na kung saan 80 delegado mula sa German concentration camps ang personal na nagtungo sa Vatican upang magsilbing special audience at pasalamatan ng personal ang Santo Papa sa kanyang mga naging pahayag at aksyon sa gitna ng rehimeng Nazi. Sa tala, matatandaang binuksan ni Pope Francis noong 2020 ang ilang archive of documents kaugnay sa mga nagawa ni Pope Pius XII at ang kanyang naging relasyon sa mga Jewish people sa panahon ng digmaan. Ang resulta, na-uncover ang tinatayang 16 million pages na siyang tumutukoy sa napakahirap na sitwasyon ng simbahan sa napakadilim na bahagi ng world history. Lumabas rin mula sa mga dokumento na humigit kumulang 4,200 Jews ang itinago sa loob ng kumbento at maging sa mga monasteryo habang 160 naman ang ikinubli at itinago sa Vatican City. Ang tila tahimik na aksyong ito ang naghayag sa nagawa ni Pope Pius XII na kung saan aabot sa 80% ng mga Hudyo sa Roma ang nakaligtas sa pananakop ng mga Nazi. Napakalaking bahagdan kumpara sa ibang bahagi ng mundo. Haunted History. At inyong natunghayan ang ating diskusyon at pagbabalik tanaw sa naganap na ikangay Exploding Pope at sa kung paano naganap ang hindi inaasahang bahaging ito ng kasaysayan ng mga naging lider ng simbahang Katolika. Gayon din ang pagbabalik tanaw sa ilang mahahalagang nagawa ni Pope Pius XII sa kanyang panunungkulan. Panoorin ang mga related videos ng episode na ito. I-check ang mga video links sa description section or pinned comment sa baba. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga tema at ang episode na ito, mag-iwan ng komento o kaya naman ay mga topic suggestions ng mga nais ninyong ma-feature at mapag-aralan nating muli sa mga susunod na episodes. Siyempre, pindutin din ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako pong muli si Red. At upang mas makilala po ninyo ako ng husto, bisitahin nyo rin po ang aming Hilakbot Pinoy Horror Stories YouTube channel, Red Diaries Tagalog Love Stories at ang Sindak Short Stories. Hanggang sa muli.